Update tayo sa susunod na hakbang ng Kamara matapos na naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kausapin natin si House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi. Opo, nakahanda na po ba't kailan maghahain ng motion for reconsideration ng Kamara kaugnay sa naging desisyon ng Korte Suprema sa kaso po ni VP Sara? Sa pagkakaalam ko po, meron po hanggang August 10 ang House of Representatives para mag-file ng motion for reconsideration. Pero dahil ang August 10 falls on a Sunday, sa pagkakaalam ko po, under the rules, ang deadline ay mamumove ng August 11. Na-analyze nyo na po ba at napagdiskusyonan na kung saang punto kaya hindi na-satisfy o hindi na-kumbinsi yung Korte Suprema kaya nila sinabing unconstitutional yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? Sa recommendations po ng Council ng House of Representatives, yung Office of the Solicitor General, ang kanilang recommendation ay mag-file ng motion for reconsideration dahil nakita nila na ang desisyon ng Korte Suprema ay nagbase sa mga facts na hindi naman po naka-angkla dun sa mga official documents na pinasa ng House of Representatives sa Supreme Court. Yung pag-appreciate nila ng timeline ng pag-akto ng House of Representatives sa first 3 complaints at yung 4th complaint ay sa paniniwala po ng House at ng Council nito ay mali po. Kaya gusto natin mag-file ng motion for reconsideration para ma-clarify at maitama po ito at mabigyan ng mas magandang konteksto ang Supreme Court kung bakit ang House of Representatives ay makikita based on records na sinunod po nito ang alituntunin ng saligang batas, ng rules ng House at yung mga prevailing jurisprudence at the time that they acted on it. Sa palagay niyo po, bakit kaya hindi nagbase yung Korte Suprema dun sa mga official documents na inyong isinumite? Explaining yung naging action po ninyo. Hindi ko po masasagot yan, Sir Rafi. No? Yun lang po yung nakita namin sa desisyon. Kaya nga po, sa motion for reconsideration, ang prayer po ay ma-reconsider ng Supreme Court ang kanilang naging desisyon base dun sa mga official documents na pinasa dati at i-clarify through the motion for reconsideration. Sabi po ni Senate President Chis Escudero, may mga miyembro raw ng Kamara na tila gigil at porsigido sa impeachment ng bise. Ano pong reaksyon niyo rito? Well, ibig sabihin daw po ba nagigil para ipagpatuloy? Hindi ko po naintindihan yung... Opo, na magkaroon ng impeachment generally laban kay Vice President Sara Duterte. Siguro po dahil yan po yung mandato ng saligang batas sa Senado na to try and decide the impeachment complaint once it is transmitted from the House of Representatives. Pero sabi nga namin po, nasa Senado naman po yan kung ano po ang magiging action nila sa na-transmit na articles of impeachment, taking into consideration also the decision of the Supreme Court. But the position of the House is that that decision is not yet final. Kaya nga po, may pagkakataon pa pong mag-file ng motion for reconsideration ang House of Representatives. So ang sinasabi niyo po, walang personalan, trabaho lang? Oo naman po, kasama lang naman po talaga to sa trabaho na binigay ng saligang batas sa House of Representatives, kasama din po sa mandato na binigay ng saligang batas sa Senado at gusto lang po namin maging faithful doon sa mga mandato na binigay exclusive sa House at sa Senado. Opo. Mapunta naman po tayo sa national budget. Sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi raw niya aaprubahan kung hindi katulad o sang-ayon yung proposed budget sa National Expenditure Program. Ano pong masasabi niyo dyan? Siguro po sa hanay po ng House of Representatives, ang masisiguro lang po namin sa Pangulo at sa taong bayan na gagampanan ng House of Representatives ang tungkulin nito sa budget process. Sisiguruduhin po ng House of Representatives na katulad ng dati, we will make the budget process transparent and even more ngayong 20th Congress dahil nga din po sa mungkahi ni Speaker Martin Romualdez na ibuksan po sa publiko yung lahat ng stages ng budget process, including the BICAM. In fact, I think today nakapag-file na rin po ng resolution si Speaker Martin Romualdez at ang Tingog Party List
for the inclusion of a third-party observer para po sa proseso ng BICAM. Nabanggit nyo nga po yung BICAM na bubuksan na sa publiko. In the first place, bakit ho ba kasi hindi ito binubuksan sa publiko noon at ba't ngayon lang po ito gagawin? Siguro po by practice po talaga, no? Hindi yan yung naging practice before sa mga bicameral conferences in previous congresses. Pero pagdating naman po sa mga hearings sa Kamara, especially in the last few years, particularly under the leadership of Speaker Martin Romualdez, talagang naka-open naman po sa public, kaya nga po napapakinggan, naririnig ng publiko yung mga committee hearings until up to the plenary. Patuloy pa rin naman pong gagawin yan at sisiguraduhin din po ng House of Representatives na yung budget na madadaan sa House of Representatives ay tutugon Opo. sa pangangailangan ng mamamayan at patuloy pa rin pong susuporta ang House of Representatives dun sa mga priority programs na binanggit din ni Pangulong Bongbong Marcos, especially dun sa SONA. Opo. Very quickly on this issue, meron ho bang issue ng confidentiality sa BICAM? Hindi ko po masasagot po yan eh. Ako po from the time na nakita ko po ang mga bicameral conferences, hindi po hindi siya normally done Bukas. in public siguro po, no? Kaya maganda nga po ngayon na yung mismong leaders ng House ang nag-uudyok na buksan po ito at may mga resolutions na rin po na file sa House para magbigay ng klarong patakaran kung paano bubuksan ito. Opo. Reaksyon naman po sa panonood ng isabong ni Representative Nicanor Briones habang nasa loob ng House of Representatives. Meron ho bang gagawing aksyon ang Kamara dyan? Nakita ko nga po na nag-apologize na din po siya. Hindi ko lang po alam kung ano pa po ang gagawin ng House leaders sa ngayon po. Napakaganda naman din po yung siya rin mismo po ang nagsalita tungkol dito. Pero kung ano po ang gagawin sa mga susunod na mga araw, wala pa po akong information. Abangan po natin yan. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Sir Rafi. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po si House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante.